At natapos na nga po ang Day 19 ng impeachment proceedings at natapos na naman ang isang buong linggo dahil bukas ay Huwebes, wala na naman pong pagdinig ang Senado. At gaano nakalayo ang narating ng prosecution dahil sa pagpipresenta na patuloy nitong kanilang hostile witness na si Asek Ortonio. Ito si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo, napakadelikado na ang iyong testigo, ang iyong basihan ng iyong ebidensya ay ibabase mo lamang sa mga hostile witnesses. The problem with hostile witnesses nga ay hindi mo sila kontrolado, hindi mo alam ang kanilang sasabihin, at ikaw ay umaasa lang na magkakamali ang mga testigo na ito at doon mo sila aatakihin pagkatapos nilang magkamali. Ang problema dyan, paano pag hindi nagkakamali yung testigo? Madali naman pong hindi magkamali. Sabihin mo lang yung totoo. Kung ano yung alam mo, yun ang sabihin mo. So the prosecution tried to swing this around, yung mga pagtatanong ng mga leading questions, they were trying to corner itong mga testigo na ito into saying na mayroon sila mga nilabag na mga procedure. The problem with the stance of the prosecution, their position is that itong prosesong sinunod ng mga hostile witnesses, na mga empleyado ng Office of the Vice President, ay supposedly violated the law. At sa pagkatapos, alam ng Vice Presidente yung violation na yan, and therefore she becomes accountable. But this is where the problem begins. So far, sa lahat ng kanilang sinasabi, they have not even cited anong provision noong Joint Memorandum Circular on Confidential Funds na galing din sa COA ang na-violate. Ikalawa, malinaw sa papagdinig kanina na hindi pa rin nga final, paulit-ulit na sinasabi to, hindi pa final yung decision ngayon ng COA. Even Zubiri is now urging na dapat pala gawin ng final itong decision na ito ng COA. Well, that's fine and good. But the problem is, kung hindi pa pala yung final, ay bakit nandyan na kayo sa impeachment? Why are you discussing all of these things, asking questions about something that has not yet been properly established as a fact kasi hindi pa nga tapos ang proseso sa COA. Pero iyan na ang basihan ng inyong impeachment, itong COA report na ito, na hindi pa final. And this is where the house of cards of the prosecution begins to collapse. At yun nga, ang paggamit nila, patuloy ng mga hostile witnesses ay hindi nakakatulong sa kanila. At ngayon, they're not floating the idea na baka pati si Attorney Poa ay tawagin nilang sarili nilang mga witnesses, which will be ridiculous. Kasi parang sobrang desperado na yon na pati yung abogado ng kabilang partido ay gagamitin mo ng testigo. Para sa mga nanonood, magiging malinaw lalo ang larawan nito. Walang testigo ang prosecution na kailangan nilang humiram ng mga testigo dito sa depensa para lang magmuka na meron silang mga testigo. And itong strategy na ito ng prosecution, I think, is backfiring sa kanila. The only thing that was interesting kanina doon sa hearing was the beginning, na kung saan naglabas ng ruling ang chair, si presiding officer Chis Escudero, and he admonished both the prosecutors, also the defense counsel, pero mas marami doon sa mga private prosecutors and public prosecutors regarding sa mga statement na sinasabi nila. Ito na nga yung sinasabi ko nung nakaraan, diba? Yung mga abogado, kung hindi naman ikaw ang spokesperson, tapos ikaw yung naglalabas ng paulit-ulit ng mga statement mo na ganyan, that is affecting also the proseso, yung process ng impeachment. At iniremind din niya yung mga senator judges. I mean, both majority and minority judges are guilty of this. They should really stop from making further statements sa yung online, mga social media platform na may kinalaman sa impeachment. It doesn't matter if you are pro Duterte or against Sara Duterte. For me, it doesn't matter. As judges, you must maintain your neutrality. You must not just be impartial, but also appear to be impartial. Kagaya nga ng sinasabi ni Chis Escudero. And this has been my position. Tayo naman kasi alam na natin yan, yung majority, minority, alam na natin na magiging boto ng mga yan. However, they tried to convert itong proceedings na ito into a meme game, into an online propaganda war
At dito, I think medyo may pagkakamali rin ang presiding officer kasi masyado siya naging maluwag doon sa mga pahayag, yung mga theatrics, lalo na ng prosecution, yung mga name calling, tawagin ng mga lalo sa part ng mga senador kagaya ni Raffy Tulfo, tawagin yung testigo na tatanga-tanga, and all of those name calling na stupid na sinasabi niya. The prosecution panel is also doing the same, even against a fellow lawyer. Yung mga side remarks ni Ligutan, ni Attorney Kapunan, these are not helping the proceedings at all. It only downgrades yung tiwala at respeto ng mga mamamayan sa mga abogado na humaharap dito. I remember the time when Erap Estrada was on trial. Wala pang masyadong online platform noon. Mostly yung mga tao nanonood sa TV. Pero amuse sa mga tao. Ang daming gusto maging abogado ng panahon na yun kasi ang gagaling ng mga abogado na naghaharap doon sa hearing. Sila Cuevas, sila Joker Arroyo, a lot of big names sa impeachment proceedings na ito. And na-inspire yung mga kabataan na mag-abogado. Pero pag ganito ang nakikita sa mga lawyers na humaharap dito sa impeachment, I don't think they'll be inspiring anyone kasi ginagawa nilang katawa-tawa yung proseso. And this is not karapat-dapat doon sa mga abogado na humaharap dyan, who must observe proper decorum at any time, kahit ano pa man ang inyong plano about this impeachment, kung gusto man nyo ito to turn this into a social media spectacle. And that's what I've been saying. This impeachment proceeding, hindi naman po para sa atin, hindi po para sa mga senador yan. Alam na nila yung mga boto nila. Ito po ay para sa atin. Gusto nga po nila dito ay maging isang propaganda war ito. Pero, kanina nga nag-post ako kasi ang pinagmamasdan ko dito lagi is the viewership. Kanina po, mag-aalas 3 na ng hapon. Ang viewership nung impeachment, nasa 1.2, 1.1 thousand lang. Siguro nearing the end, umabot ito ng mga 2,000. In a nation with 110 million people, 85% of which ay may mga telepono, tapos ang nanonood sa inyo ay 2,000. Ibig sabihin nito, malinaw. Walang interes ang taong bayan. Therefore, you are losing this propaganda war. Walang naniniwala sa pinaggagawa na natin dito sa impeachment. And at the same time, gumagastos tayo napakalaking halaga. So far, basing it on the estimate of the Senate of 25 million per hearing, ngayon, naka 19 days na tayo, that means we have already reached 475 million. Next week, papalo na tayo sa kalahating bilyon. And what do we have to show for it? Ito, name-calling, insinuations, at kung ano-ano pa na mga propaganda. Pero we are nowhere near the truth na gustong patunayan itong prosecution. We are more than 20% done dito sa mga supposed hearing dates na sinet nila. Are we going anywhere? Are we getting somewhere? I don't think so. Pero tayong lahat, ang mga iskumbro, ang mga Pilipino, tayo po ay patuloy na pagmamasid, tayo po ay makikilahok at patuloy tayong mag-aaral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam, taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance.